Kidlat News Updates. Sa ating mga balita, 3 persons of interest sa pagdukot sa American vlogger sa Mindanao patay sa engkwentro. 1 bilyong pisong quick response funds ng DSWD na ubos ng 5 magkakasunod na bagyo. Pamimigay ng locally made machineries sa mga magsasaka suportado ni PBBM. Ako po si Cesar Soriano, kasama ang buong puwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang mga nangungunang balita sa buong kapuluan ngayon. Patay sa engkwentro sa Kabasalan, Zamboanga ang 3 individual na sangkot sa pagdukot sa American vlogger na si Elliot Isman. Kinilala ang mga nasawing persons of interest na sina Merced Ahod, Abdul Sahibad at Fahad Sahibad. Ayon sa pulisya, lumabas sa intelligence report na nag-alok sina Ahod at ang magkapatid na Sahibad ng masisilungan sa iba pang mga suspect. Ayon naman sa militar, sangkot si Ahod sa ilang insidente ng kidnap for ransom, extortion at pagnanakaw. Samantala, sangkot naman umano sina Abdul at Fahad sa kidnap for ransom group na nag-ooperate sa Zamboanga Peninsula. Reklamong kidnapping at serious illegal detention ang inahain laban sa 6 na suspect sa pagkawala ni Isman. 3 sa kanila ang naaresto na ng mga otoridad. Nagastos na ng Department of Social Welfare and Development o DSWD ang 1 bilyong pisong halaga ng Quick Response Funds para sa mga biktima ng huling 5 magkakasunod na bagyong nanalasa sa bansa. Ayon kay DSWD Undersecretary Edo Punay, sa 1 billion pesos na humanitarian assistance na ipinamahagi ng ahensya, 1.4 million na mga pamilya ang nakatanggap na ng family food pack sa mga probinsya na apektado ng 5 nagdaang bagyo. Sa kabila nito, iginiit ni Punay na walang dapat ikabahala dahil mayroon pang 100 million pesos na natitirang standby funds. Dagdag ng Undersecretary, mabilis ang replenishment ng pondo pagdating sa disaster response at aasahang maglalabas ang Department of Budget and Management o DBM ng 875 million pesos na karagdagang pondo ngayong linggo o sa susunod na linggo. Simula pa October 21 na nalasa ang mga bagyong Christine, Leon, Marce, Nika at Ophel sa iba't ibang rehiyon sa Pilipinas. Sinuportahan ni President Ferdinand Marcos Jr. ang programa ng Department of Science and Technology o DOST na naglalayong payabungin ng agriculture sector sa pamamagitan ng pagsusulong ng locally made machineries. Sa isang sectoral meeting sa Malacanang, nagpahayag ng kumpiyansa si PBBM sa local manufacturing capabilities to support agri-mechanization program ng DOST. Sa inilabas na statement ng Presidential Communications Office o PCO, mas mura ang locally produced machineries kaysa imported. Sinaad din umano ni PBBM na gawang Pilipinas na rin ang ilang makinaryang pinamimigay ng pamahalaan sa mga magsasaka. Saad naman ni DOST Secretary Renato Solidum Jr., hindi lamang sektor ng agrikultura kundi manufacturing industry ang makikinabang sa pagbibigay ng prioridad ng pamahalaan sa locally made machineries. Para sa Kidlat News Updates, ito si Jai Reyes, nag-uulat. Atin niyo pong natunghayan ang mga headlines sa nakalipas na mga oras. Manatiling nakatutok para sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama niyo sa bawat pagputok ng balita.